Dahil kabaro ko sa Philippine Marines, ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Gutesa. Kung sakali ko ibigay sa inyo, Mayor, yung posisyon, tatanggapin niyo po ba? Ako'y na ang di umano'y nabiling bahay ni Ako Bicol Party List Congressman Zaldico sa Paris. Tuklawa na at traidura na ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang politiko ay magpakapolitiko ho talaga. Ika nga, walang forever po sa politika. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pag-usapan po natin ngayon itong katrayduran ng mga hinayupak. Mayor Magalong papalitan di umano ni Vico Soto. Naku, ano bang nangyayari dito sa Palacio de Polvoron? Tinanggal nila si Mayor Magalong, sinira nila yung kredibilidad dahil di umano sa conflict of interest dahil sa pagiging mayor sa Baguio City. Pero nimal, ang ipapalit yung pamangkin ni Iskol Bukol ni Tuta Soto na si Vico Soto. Ano na ang kapalaran ng maraming Pilipino patungkol po dito sa maanumalyang flood control projects. Mikos-mikos lang, talagang kontrolado ni Tambaloslos ang bansang ito. Kaya kahit hindi na po siya Speaker of the House, matindi pa rin ang kamandag ng ahas na buhayang ito na animal talaga. No? O heto, talagang sinisira na po nila ang kredibilidad, integridad ni Mayor Magalong. Pero hindi lang po si Mayor Magalong ang inaatake ngayon ng mga bugok, mga animal na mga buhaya under Marcos admin. Hindi po ligtas dito ang pamilyang Marcolita. Senador Marcolita, ipasumpira ni Panfilo Lacson kasama si Sergeant Marine na si Orly Gutisa dahil di umano sa affidavit na itinanggi ng abogagang bayaran din ito ni Bangag na di umano hindi siya pumerma. Utain na Lacson, halatang halata ka na, animal ka. Buhayang buhaya, halatang halata ka na. Nakakampi ka kay Martin Romualdez, kakampi ka ni Zaldico, kakampi ka ni Bangag. Kasama kayo ni Tuta Soto. Ang masaklap pa ho nito, itong tahimik na asawa ni Senador Marcolita ay dinamay pa. Ginawan po kayo ng isyu at pilit kinukunik dito sa pamilyang Diskaya. Grabe na talaga to, guys. No? Alam niyo po yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Pag mahina-hina kang politiko at hindi ka matalino, talo ka dito eh. Ano na to? Patusuhan ho dito. Asya, ako sa akin bakit kinaladkad nila itong si asawa ni Senador Marcolita? Same with Mayor Magalong. Sinisira nila yung kredibilidad ng mga taong ito upang mawasak ang tiwala ng maraming Pilipino sa kanila. Wala na nga hong matino ngayon at maayos na mga politiko sa bansang ito. Iilan na lang. Pero ang mga hunghang, hindi ho talaga sila tumitigil hanggat hindi ho nila kayang pabagsakin at lusutan ang lahat ng mga kababalaghan ng mga hinayupak na markademonyong itong mga animal kayo. Oh, ito yung bistado. Mansyon ni Zaldico, bistado. Mansyon sa Paris, France. Nimal talaga naman ho, talaga naman Zaldico. Kung si Zaldico may mga mansyon sa Paris, France, paano pa kaya si Martin Romualdez? Paano pa kaya si Palaka? Paano pa kaya si Bongbong Marcos? Yan ang tanong ho natin eh. Kung itong nila, bataan lamang, muta lang to eh. Muta lang to si Zaldico. Talagang ang pinaka malaking ita dito
Ay si Bongbong Marcos at Martin Romualdez, mantakin mo. Yung alalay o yung bagman may mga mansyon, may mga private jet. Paano pa kaya yung mga amo nitong hinayupak na ito? Okay. Bago ang lahat, pag-usapan po muna natin itong tungkol kay Mayor Magalong. Ako po'y nalungkot dahil pilit po nila winawasak at ginagawan po nila ng issue itong si Mayor Magalong. Halatang halata na demolition job against Magalong ang ginagawa ng Palacio de Polvoron. Pagkatapos po nilang gawan-gawan ng kwento na di umano'y conflict of interest ang nagiging advisor ni Mayor Magalong sa independent kuno na dependent naman animal na komisyon na yan. Heto, ang ipapalit din pala kay Magalong ay si Vico Soto. Mayor din naman to. Busy talaga, no? Mayor din naman yan. Conflict of interest din ho ito. Ano bang nakain ninyo, Palacio de Polvoron? Ano bang nakain ninyo, antik-rerereng na pinakagagang, pinakaubob na spokesperson sa larangan ng kasaysayan ng ating bansa? Pangalan pa lang, susuka ka na. Kamag-anak ka ni Franz Castro itong si Rerereng. Pakinggan po muna natin itong plano ho na ipalit kay Mayor Magalong sa si Vico Soto. Narito po, pakinggan natin. Ngayong nalagasan ng ICI ng isang miyembro, matunog na papalit kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong si Pasig City Mayor Vico Soto. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Lumang pagbibigay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang ICI Special Advisor. Nagpahayag ng suporta ang mga alkalde sa ilalim ng Mayors for Good Governance kay Magalong. Huwaran daw ang integridad at tapang ni Magalong sa pamumuno. Nangunguna sa pagsuporta rito si Pasig Mayor Vico Soto, isa rin sa mga alkaldeng nagsiwala sa umano'y katiwalian sa flood control projects na hawak ng pamilyang Diskaya. Naging mahigpit na katunggali noon ni Soto sa mayoralty race sa Pasig ang mga Diskaya. Tinanong ng Billionaire News Channel si Soto kung tatanggapin niya ang binakanting pwesto ni Magalong sa kanyang ialok sa kanya ito. Sagot niya. Nakapanayam ng media si Vico Soto. Okay. Magre-release na daw sila ng statement, no? Utsa, tandaan po ninyo, itong si Vico Soto, miyembro rin po ito sa ginawang organisasyon, movement ni Mayor Magalong na Mayor for Good Governance. Pero bakit si Vico Soto yung matunog na papalit kay Mayor Magalong? So ano to, traiduran to? Toklawan? Ay nagrabing politiko, no? Obsessed na po itong si Vico Soto sa pamilyang Diskaya. Yun ho ang nakikita ko po. Gusto talaga nilang sila, mga Soto, yung mangunguna sa investigasyon sa flood control. Halatang halata na masyado kayo, mga tuta-suto kayo. Sa Senado, si Tuta Soto. ICI, putangin na, muntika na ma-Vic Soto eh. Vico Soto, ang layo naman po ni Vico Soto kay Mayor Magalong. Wala pa sa kalingkingan itong school vocal na ito. Siguro nagka-interest lang itong si Vico Soto sa posisyon na iyan dahil galit siya sa pamilyang Diskaya. Kasama sila ni Tuta Soto. Hindi ko po magits yung hinugutan niya ng galit kay Diskaya. Parang personal interest na po ito, hindi na po ito para sa bayan eh. Kung tutuusin, hindi ka na dapat maglabas ng anumang statement laban dito at paninira kay Diskaya.
Dahil natalo na po itong mga Diskaya eh. Tinalo mo na. Mayor ka na. May jitlag pa rin itong si Vico Soto. Nakala niya eleksyon pa rin ni Mal. O di ba kaya po itong si Vico Soto ipinilit ngayon na papalit kay Mayor Magalong. Dahil may plano ho sila na itong hinayupak na ito ay patakbuhin nila sa pagkapangulo sa 2028. Dahil hindi na po, wala na, sunog na si Martin Romualdez eh. Wala na pong pambato ang Marcos admin pagdating sa 2028. Kundi, pipilitin po nila itong si Vico Soto na patakbuhin sa 2028. Ang tanong, kakayanin ba ni Vico Soto si Vice President Inday Sara Duterte? Malayo nga ito kay Mayor Magalong kay Inday Sara pa. Yun ang isa sa mga nakita ko eh. Marumiho ang politika ngayon sa ating bansa. Traiduran, ilalaglag ka, sisirain ka, gawang ka ng kwento. Ito po yung mukha ng politiko sa ating bansa. Na tayong mga inosente, damay tayong lahat. Actually, wala tayong pakialam sa mga buhayang ito eh. Maingay lang tayong lahat. Dahil nga ho, sa kaba ng bayan ay nililimas na ng mga buhayang ito. Okay na yun si Mayor Magalong eh. Para sa akin eh. Natakot lang itong gobyernong Marcos dahil seryoso nga. Seryoso itong si Mayor Magalong sa kanyang tungkulin bilang isang advisor ng independent kuno pero nimal dependent kayan. Sabi ni Auntie Crirereng, conflict of interest, pero ano ho nangyayari? Mayor din naman ang ipapalit ninyo. Duloy Sa lagdaan ng lokal na pamahalaan ng Pasig at Prime Hospital and Medical Center, sabay sa pagpapasinaya ng bagong ospital sa Barangay Pinagbuhatan. Pinasalamatan ni Soto ang mga founder at kapwa Pasigenyo nito na nagtatrabaho sa nasabing ospital. May pahaging din si Vico tungkol sa Blue Ribbon na nakasuot sa kamay ng Coral members. Mga kumanta kanina, nasaan po sila? Dito. Ayan. May tanong lang po ako sa inyo. Ano po yung nakatali sa ano ninyo? May gusto niyo mapatawag sa Blue Ribbon? Mas okay na po yung Blue Ribbon. Yung sa kalaban namin nung eleksyon, mas nakakatuwa. Pula yung sa kanila, Red Ribbon. Lol. Grabe naman itong batang ito, no? Hindi ba parang sila nakamove on sa kalaban nila sa politiko nakaraang eleksyon, ng Diskaya? Tinalo na po yan ninyo, Vico Soto. Huwag na masyadong halata. Itong pamilyang Diskaya, sila nga ho yung magbibigay sa atin ng guide. Kung sino po ang totoong sindikato sa bansang ito. Malapit na po tayo sa kusina ng Palacio de Polvoron eh. Yung buhayang si Martin Romualdez, kinanta niya pati si Saldico. Ikaw, Vico Soto, ano ang ebidensya mo patungkol po dito sa maanumalyang flood control projects para maniwala o kami? Wala ka naman talagang ebidensya. Wala ka naman talagang expose na ginagawa. Wala ka namang pag-iimbestiga. Ang sayo, pagmamaritis ka lang ni Malka. Nagmamaritis ka lang eh. Sinisira mo lang yung kredibilidad ng pamilyang Diskaya. Bakit ba sinisira ho ninyo? Para hindi paniwalaan ng taong bayan. Ako ho, naniniwala ako dito eh. Si Diskaya, hindi naman lahat totoo yung sinasabi at hindi rin naman lahat hindi totoo. No? Pero doon ako sa totoo na sinasabi niya. Yung Martin Romualdez at Saldico. Ngayon, kukunin ng Palacio de Polvoron si Vico Soto kapalit kay Mayor Magalong. Puta, conflict of interest ba ng pinag-uusapan? Mas conflict of interest po itong nangyayari ngayon.
Tuloy. Panibagong pasaring sa kalaban na inilampaso noong eleksyon na si Sara Diskaya. Una ring ibinulgar ni Soto ang ugnay ng mga Diskaya sa maanumalyang mga deal sa COMELEC at kontrata sa ilang proyekto sa Pasig. Samantala, sa kanyang vlog, nilinaw ni Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro kung bakit hindi pwedeng maging investigador ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Uy. Bakit hindi siya pwedeng maging investigator? Kasi magdodoble po siya ng trabaho at yun po ay conflict sa Constitution at conflict po sa local government code. Sa kabila ng pagbibitiw ni Magalong, patuloy ang matatag na paninindigan ng alkalde para sa katotohanan at katarungan sa loob man o sa labas ng ICI. Ipagpapatuloy daw niya ang laban kontra korupsyon ng may parehong determinasyon. Alam niyo po, no, ang bububo talaga ng mga nasa gobyerno ngayon, lalo na si Auntie Claire. Ano bang nangyayari dito, guys? Animal, BBM, bangag, bumaba ka na sa pwesto. Kasi pag bubo ang leader, bubo lahat. Conflict of interest daw. Kaya tinanggal si Mayor Magalong. Actually nga, hindi nga ninyo tinanggal. Inunahan lang kayo. Mautak lang si Mayor Magalong eh. Alam niya na tatanggalin siya at sisirain yung reputasyon niya. Ninyo antik-kiririring. Kaya inunahan na kayo. Mautak lang si Mayor Magalong. Balik tayo dun sa conflict of interest. Hindi pwede si Mayor Magalong kasi conflict of interest. Pero hinire ninyo at pinuri ni Bangag na credible po si Mayor Magalong dahil nagiging CIDJ at malinis po ang kanyang pagiging mayor. So ngayon, after 2 weeks na inappoint ninyo si Mayor Magalong, na ipag-isipan nyo na conflict of interest dahil mayor ho siya ng Baguio City. Pero yung ipapalit nyo, sino? Mga hunghang. Mayor din naman yan ah. So, hindi conflict of interest. Ba't hindi ninyo aaminin na yung investigasyon ni Mayor Magalong masyadong malalim na ho? At natukoy na po ni Mayor Magalong ang mga sindikato na kayo na ho yung natutumbok ho ngayon. Kayo na ho ang tinatamaan ngayon. Kumakatok na sa pintuan ng Palasyo de Polvoron. Yun talaga sa akin ha. Yun po talaga yung iniiwasan nila. Yung mabibisto na ho sila. Kasi alam ko si Mayor Magalong, hindi po ito natatakot. Kahit presidente pa ng Republika ng Pilipinas, basta katotohanan ng pinag-uusapan ni Mal, sapul ka at tatamaan ka talaga. Anong sense ng reason ninyo? Na kaya tinanggal ninyo, kaya hindi pwede si Mayor Magalong. Kaya alisin namin dito, sisirain namin yung kredibilidad, sisirain namin yung integridad ng taong ito. Dahil conflict of interest. Pero ang ipapalit ninyo ni Mal, pamangkin, iskol, bukol, mayor din yan, walang conflict of interest. Kasi nga, tuta ninyo itong mga to. Kontrolado ho ninyo ang mga soto. Malaki ang utang na loob ng mga soto sa Marcos admin. Lalo na si Tito Soto. Tuta Soto. Putsay, talo na yan, panalo pa. Naambunan ni George Garcia, budlat ang mata. Naambunan ni Palaka. At ginagawang Senate President pa. Yun din, naalala na naman natin. Senador Marcolita. Kung kailan pumutok ang pangalan ni Tambaloslo at Saldico, saka naman siya pinalitan. Alam niyo, itong Palasyo de Polvoron, talagang marunong maglaro. Talagang marunong mag-divert ng issue. At marunong sila magpaikot-ikot ng mga utak ng maraming Pilipino.
Pero, nimal halatang halata ang mga buhayang ito. Di ba ninyo halata sila? Itong pinanggagawa ng Marcos admin. Pucha, ang bubo naman natin kung magpadala tayo sa kadramahan ng mga hinayupak na ito. Kagaya ngayon, na yung palasyo na po mismo ang nakaladkad sa isyo. Yung yusik ng DepEd, di ba? Humihingi ng 15% para kay Bersamin Lucas. Yung special envoy to China, na yun, nakaladkad din ho. Dito sa manumalyang flood control. Pagkatapos ng lahat ng ito, sinira na nila si Mayor Magalong. Yung DepEd, Yusik, tao yan ni Angara, no? Ay, nag-leave of absence na. Para di umano, mapagbigyan ang investigasyon. O baka naman, kakanta na ho ito. Kanta ka na lang, sir. Yung Yusik ng DepEd. At sana ipatawag po ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Pati yung singo, nguho. O tiyang ina, ipapatawag kaya ito ni Tuta Soto at ni Panpilo Lacson? O malabo. O ito, pakinggan po natin ang balitang ito. Naglib na ang mga hinayupak ng mga kurakot eh. Nag-file ng leave of absence si DepEd Undersecretary Trigiv Olivar habang tila hindi sigurado ang Malacanang sa gagawin sa Special Envoy to China na si Maynard Ngu. Matatanda ang isinangkot ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sina Olivar at Ngu sa budget insertion sa pagdinig sa Senado. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Hindi pa sigurado kung sisibakin ba ng Pangulo sa pwesto si Special Envoy to China for Trade and Investment Maynard Ngu. Nasasangkot kasi si Ngu sa usapin ng budget insertions matapos mabanggit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sa affidavit ni Bernardo, nagpulong daw sila ni Ngu at former Senate President Francis Cheese Escudero sa Cork Wine Bar sa Bonifacio Global City sa Taguig. Dito, sinabi daw ni Escudero na alam naman niya ang galawan sa loob ng DPWH at dito raw na pag-usapan ang umano'y 160 million pesos na kickback para sa senador. Simula nang pumutok ang flood control scandal, mariin nang itinatanggi ni Escudero na may parte siya sa anomalyang ito. Pero nang bumisita siya sa Independent Commission for Infrastructure, inamin ni Escudero na mayroon talagang insertion sa national budget. Insertion sa amendments man, hindi raw pwedeng wala. Co-owner si Ngu ng Cork Bar. Siya rin ang bilyonaryo sa likod ng Cosmic Technologies at isa sa donors ni Escudero noong 2022 elections ng 30 million pesos. Ayon yan sa Philippine Center for Investigative Journalism. Bukod dito, co-owner si Ngu at ang asawa ni Escuderong si Heart Evangelista ng Pure Living Wellness International Incorporated. Nang matanong ang palasyo kung papalitan ba bilang Special Envoy to China si Ngu. Muli, yung mga ganyang klase mga statement dapat po ay malaman din at matunayan para kung meron mang dapat na mawala sa pwesto dahil hindi po sila tumutugon sa kanilang pagiging public servant. Dapat malaman ng Pangulo para kung dapat silang tanggalin, tanggalin po. Samantala, nag-file naman ng leave of absence si DepEd Undersecretary Trigvi Olivar, ang isang nabanggit na opisyal ni Bernardo na nanghingi umano ng kickback para sa opisina ng Executive Secretary. Nauna nang itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakadawit dito at maging ni Bernardo na hindi naman daw nakausap si Bersamin. Bago naging Director for Political and Constituency Affairs ni DepEd Secretary Sonny Angara, nagsilbi si Olivar sa ama ni Angara, ang dating Senate President na si Edgardo Angara. Tingnan mo si Cheese Escudero, pinupuruhan ho talaga nila, no? Para gusto nilang i-connect si Cheese Escudero sa lahat ng kababalaghan ng Marcos admin. Pero dito muna tayo sa flood control. Dito muna tayo sa Yusik DepEd na ito. Isipin nyo yung DepEd, Yusik, na humingi di mono ng 15% para kay Lucas Bersamin. Siyempre, para na yan sa Palacio de Polvoron. Nag-leave na, So, kumbaga, honest to goodness, kunyari,
Ay, sige, mag-imbestiga kayo. Pero malamang tumakas na itong animal na ito. Pero gano'n, di ba? Kunyari, mag-live of absence ka na, mag-live of absence po kayo. Ako. O bakit? Kasi, ayan, ano yan eh, mag-iimbestiga, nadawit pangalan ko. Pero malay natin, live of absence, pinatakas na pala ni Bangag. Takas ka na! Kasi mabibisto tayo, baka maipit ka pa sa Senate Blue Ribbon Committee ni Marcolita. Baka pag si Marcolita ang magtanong, putsa, madadamay pa kami. Kaya lumayas ka na. Yan yung isa sa mga pwedeng mangyayari, kaya nag-live of absence. Pero ito naman kayo, putsa, hindi ho nila kayang sibakin. Hindi po nila kayang disiplinahin. Bakit kaya? Kasi nga, malamang sa malamang, ay nakikinabang sila dito. Ilang milyon ba ang contribution ng mga to? Singu. Hindi lang kay Jesus Cordero. Malamang kay Bongbong Marcos kasi hindi naman yan po magiging special envoy to China kung walang utang na loob itong si Bongbong sa mga negosyanteng iyan. Nakakalungkot dahil pinaglaruan tayo. Matutumbok na ni Mayor Magalong, biglang pinara. Meron akong video na panoorin nyo po. Tingnan nyo po kung sino yung tunay na mga sindikato. Ito, si BBM eh. Bakit si Jesus Cordero lang po ang inyong pinag-iinitan? Kailang. Laki natin guys. Singit lang natin to. Tingnan mo PBBM tumanggap ng milyon-milyon na pera mula sa kontraktor. 2022 campaign donors kay PBBM mula sa mga kontraktor. Ito, sila dapat ang managot. Yusek, lilihis lamang po ako ng konti. The PCIJ came out with a report that shows the president got millions in campaign contributions in 2022 from contractors while they had ongoing contracts with the government. And these contractors eventually got significant rise in public works contracts awarded to them in the last 3 years. How does the palace respond to this, especially since this is in violation of the Omnibus Election Code? Let the COMELEC do its job. Investigate. And if the evidence points to the president, sinasabi ho niya, there should be no sacred cows in this investigation, even if it eventually leads to him? The president is willing to be investigated. Tumatanggap ng milyon anti-krerereng. Putsa dapat sipain na tong si BBM sa pagkapangulo. Nag-imbestiga kayo na tungkol sa flood control. Sa mga di umanong politiko tumatanggap ng pera galing sa mga kontraktor noong eleksyon. Tabla ka. Si Bubuim tumanggap. Bakit si Escudero? Yung pinag-iinitan ninyo. Bakit ba si Bubuim? Willing daw imbestigahan si Bubuim? Lost, no? Ito yung maliwanag Dinaya lang tayo ng mga hinayupak na ito, kunyari mag-imbestiga, pero sila dapat ang imbestigahan. Yung mga nag-iimbestiga ngayon, patungkol sa manumalyang sindikato sa gobyerno, sila po dapat ang imbestigahan Kaya itong si Magalong, ginawa nila ng kwento, ginawa ng issue, at gusto nilang sipain, sirain yung kredibilidad, sirain yung reputasyon, dahil kumakatok na nga sa pinto ng Palacio de Polvoron, natutukoy na mga hinayupak na ito. Wala nang iba. Ito na po yung reason. Conflict of interest, ika nga. Pero ang ipapalit po ninyo, mayor din. Grabe na, mga Tuta Soto, Biko Soto. Masyado ng garapal ho ito. Halatang halata na po ang galawan ng Palacio de Polvoron. Ngayon, kung matuloy ito si Biko Soto, napapalit kay Mayor Magalong, ito naman talaga ang direksyon nila. Putsa guys, maliwanag. Pamimersonal na lang ho ito ni Biko Soto sa pamilyang Diskaya. Hindi na po ito para sa bayan. Or bibigyan lang po ng spotlight itong si Biko Soto kasi siya ang pambato ng Bangag admin sa 2028 presidential election. Pero,
Kaya ba nila si Inday Sara? Ang mga Duterte? Malabo ho. Yan ang sasabihin ko po sa inyo. Kaya ngayon sinisira na po nila din kasama si Marcolita. Pati asawa damay na. Grabe no. Ang dumi maglaro ng bangag admin. Ang dumi ho maglaro nila. Mantakin mo, ipasubpi na si Senator Marcolita kasama si Sergeant Orly Gutisa dahil di umano dun lang sa notaryo na itinanggi naman ng bata ni John B. Crimolia dyan sa BJMP. Hindi daw siya ang pumirma na sinabi nga ho ni Senador Marcolita, pag ito pinalaki nyo, padisbar talaga kita. Ang masaklap, pati asawa ngayon, dinamay na, buong pamilya na ng Marcolita, dinamay na ng mga buhaya. Matindi po ang ginawa ho nito. Ang masaklap, ang bumira ngayon ay itong Bilyonaryo News Channel. Puta, nabusalan po ito sa akin, guys. Nabusalan po itong channel na ito bago, tangina, maraming pumapalo dyan sa Bilyonaryo eh. Kasi akala natin maayos pero nagpaparami lang pala ito ng subscribers. Nagpaparami lang pala ito ng followers. Pag dumami na, magmukhang credible na sila, tatanggap na rin. Wala. Lahat pare-pareho lang ang mga media. Bubusal eh. Matindi yung binira ni kay Senador Marcolita kagahapon eh. Talagang pag tiningnan mo, akala mo may kasalanan si Senador Marcolita eh. Akala mo yung pamilya niya konektado kay Diskaya. Yun ang pinapalabas nila. Bistado daw, bistado. Bistado daw ang pamilyang Senador Marcolita na may koneksyon di umano dito sa pamilyang Diskaya. Putya, lalong manggagalaiti po dito ang Iglesia ni Cristo. Papakinggan po natin, oh. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Putya, no? Ang tindi, sir, ng intro mo, sir, eh. Akala mo naman talaga, sir, grabe na talaga, may koneksyon. Akala mo talaga, nagnanakaw ng pira itong si Marcolita. Matindi, no? Bistado daw. Bistado? Saan? Dahil di umano sa insurance company na konektado ang asawa ni Senador Marcolita at Diskaya. Paano nangyari? Grabe nun, tindi ng demolition job. Ang tindi ng pagwasak ng reputasyon kay Magalong. Ito naman, pagwasak ng reputasyon kay Marcolita kasama mga dilawan, mga pinklawan nito. Tuloy, oh. Ang naturang insurance agency, bilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Sergio Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta at ang tanga nyo, oh. Stronghold Insurance, Mrs. Edna Marcolita, Independent Director. Sige nga, tuloy natin muna. Mamaya natin sagutin. asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noon. Noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga Diskaya.
Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protected? Why are you so protected? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Discayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state. Puta, ang laki ng bayad dito sa sa black propaganda na to ng bilyonaryo. Malamang sa malamang si Lacson may bayad nito para sa akin, guys. Si Tambaloslos yan. Sila yung dyan, sila may gumawa nito para sa akin, nakikita ko ha. Kasi itong si Lacson, personal umatake kay Senador Marcolita. Itong si Lacson, inggit kay Senador Marcolita yan. Sa Bisaya, basuyado ba? So gumagawa ho sila ng paraan para masira itong si Senador Marcolita ay ma-undermine. Yung naman ang nangyayari, di ba ho? Nung si Marcolita yung Senate Blue Ribbon Committee, chairman, ina-undermine ni Lacson. Nagkaroon siya ng pasabog. Malaking insulto yun kay Marcolita. Ito nga yung agila-agila na sinasabi niya. Tapos ngayon, hinahatak ngayon sa antindi ng ginawa ng content ng bilyonaryo eh. Hinatak yung asawa na di umano ay mayroong kaugnayan sa insurance company na yung pamilyang Diskaya naman ay doon nagpa-insured. So meron na daw koneksyon Diskaya at yung yung asawa ni Marcolita dahil sa insurance company daw na merong posisyon katungkulan itong asawa ni Senador Marcolita. Tapos biglang connect naman papunta dito sa flood control. Putya no? Tapos biglang connect naman doon sa pagtatalo nila ni Lacson. Puta, antindi, magkano kaya Bilyonaryo News Channel? Umayos ho kayo. Alam nyo ho, walang problema dyan sa insurance na yan. Kahit sabihin natin, konektado yung asawa ni Senador Marcolita sa insurance na yan, company na yan, puta, walang problema dun. Bakit? Lahat ng tao nagpapa-insured sa insurance. Pag ikaw ikaw kumpanya, naghahanap ka ng insurance company na maayos. Sinabi nga, top 10 yung insurance company na yun sa Pilipinas, di subok pinagkakatiwalaan. Doon na lang ako magpa-insured ng aking kumpanya. Pero hindi ho ibig sabihin na yung isang Diskaya ay nagpa-insure doon sa insurance company
na nandoon naman yung pangalan ng asawa ni Senador Marcolita ay kasama na ho si Marcolita sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Ang tanga mo, bilyonaryo ka. Ako, for example, merong insurance company si Diskaya. Kung magpa-insure kami doon sa insurance company Diskaya, kasama na kami sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Kasama na kami sa sindikato. Ano yun? O yung Stronghold Insurance. Nagpa-insure doon si Diskaya. Eh kung magpa-insure din kami doon, sa insurance na yun, konektado na kami sa flood control. Grabe, ang tindi mag-twist ng kwento itong bilyonaryo. Putan, laki ng bayad nito para sa akin. Eto, tingnan mo ha. Sinagot sila ng anak ni Senador Marcolita na si Congressman Paulo Henry Marcolita. Talagang kinul yung attention ng Bilyonaryo News Channel. Kasi nga, pag hindi po ito kinukontra nila ni Marcolita, iba po ang sasabihin ng mga hinayupak na ito. Amo, damay na ang pamilya, no? Wala na. Talagang pinunduhan po nila ito ng bilyon din para mawasak Magalong at Marcolita. Ang sabi dyan ni Congressman Paulo Henry Marcolita, kayo ang bistado Bilyonaryo News Channel. Bistadong-bistado ang bias nyo. My mother, Edna Marcolita, is not a co-owner, not a regular inside director, but an independent director of Stronghold Insurance. Puta, sa pangalan pa lang, independent. Ibig sabihin, hindi ka dependent, hindi ka nagmamayari ng naturang insurance. Independent nga nakalagay. Bilyonaryo News Channel should know that an independent director is not an employee of the company mismo. Puta. Has no such material ties, no substantial shares, no control on sales and marketing activities, no significant professional relationships with the company or its stakeholders. Independent nga eh. Hindi siya konektado talaga. So ano ang nabisto nyo? That there is no direct connection between my mother and the transaction made by Stronghold and the companies of Diskaya. Baluktot naman ang istorya nyo. Ang dami nyo naman malilinlang nito. Kung hindi sila magsusuring mabuti, ganito na po kababa ang standard ng journalism ng ating bansa. Kaya nga, ang mga Pilipino mas naniniwala na ngayon sa mga political bloggers kasi nga, mas malawak pa ang pag-iisip ng mga political bloggers kaysa mga journalist na mga ito. Puta! Independent na nga, binasa mo. Ibig sabihin, hindi talaga yan konektado. Wala sang sahod sa mga kumpanya na yan. Hindi siya konektado kung meron man sigurong sahod. Kumbaga, yung ano lang yun, honorarium ba yung tawag? Contract, parang ganun. Ay, parang ito ako, kagaya ng mga certified public accountant. Merong mga kumpanya na hindi po talaga sila nagtatalaga ng permanent na certified public accountant sa kanilang kumpanya. Nag-hire lang sila ng independent certified public accountant. Nagagamitin lang nila pag gagawa ho sila ng kanilang mga libro sa kanilang kumpanya. Tatawagin lang ho nila. Pero independent certified public accountant po siya. Saka lang po siya magsahod pagtawagin. Parang ganun po itong nangyayari sa asawa ni Senador Marcolita. From the word independent, ibig sabihin, hindi po talaga yan empleyado ng naturang kumpanya. Kaso nga lang, pinipilit po ngayon ng mga kawatan, pinipilit po ngayon ng mga korakot na i-connect itong pamilyang Marcolita sa pamilyang Diskaya sa flood control. Puta, wala pong connect dun eh. As in, kahit sabihin na po natin na empleyado yung asawa ni Marcolita sa insurance company na yan, puta, malay po nila. Walang pakialaman. Kahit sinong kumpanya na lalapit sa insurance company
Dahil yan ang hanap buhay namin. Puta, tatanggapin namin yan. Kahit si Martin Romualdez pa yan, si Saldico pa yan, si Bongbong Marcos ba yan, basta magbayad sila sa aming serbisyo, tatanggapin namin yan. Wala kami pakialam sa pangungurakot nila. Puta, kumpanya kami, negosyante kami. Kailangan namin kumita para may pambayad sa tax para mawaldas ng mga buhaya ni Bongbong Marcos. Walang ano doon. Pinipilit lang ho talaga nila para masira lamang ang apelyido ng pamilyang Marcolita. Tingnan mo ha, sunod-sunod yung atake. Sa umaga, sa gabi ito, kagabi, binalita ng bilyonaryo, sa umaga, iba naman yung birada ni Lacson. Ipasugpi na daw si Senador Marcolita ng Regional Trial Court. Ang tindi talaga ng politiko ngayon. Nakakakilabot ang kababalagan ng mga hinayupak. Ang sabi diyan, posible ipatawag ng Manila Regional Trial Court Executive Judge Carolina Icasiano Season, sina retired Sergeant Orly Gutisa, Attorney Espira, at marahil din si Senador Rodante Marcolita na sa susunod na linggo ayon kay Senator Lacson. Nilinaw ni Lacson na walang magiging aksyon ang Senate Blue Ribbon Committee hanggat hindi natatapos ang investigasyon ni Judge Season na sa mga notarized documents na hawak ng korte. Ang tangingot talaga ni Lacson, abugago. Kaugnay ito sa pagtistigyo ni Orly Gutisa bilang surprise witness sa flood control anomaly, kung saan idinawit niya si Martin Romualdez na umano'y hinatiran niya ng mali-malitang puno ng pera sa kanyang tirahan. Puta, Lacson. Halatado ka na, sir. Itigil mo na yung pagpuprotekta kay Martin Romualdez. Itigil mo na yung pagpuprotekta kay Bongbong Marcos, kay Saldico. Maawa ka sa bayan. Tukoy na po ang mga sindikato. Huwag mo na pong ilihis. Bakit hindi mo ipasubpina itong si Martin Romualdez at si Saldico? Sila ipasubpina mo itong mga kurakot sa gobyerno. Bakit si Marcolita? Ang tangingot naman ng hinayupak na to. Nalilihis na yung tunay na issue eh. Paano mo panagot si Martin Romualdez? Kung yung mga kumakanta, kung yung mga witness ay gusto nyong ipakulong at kasuhan, ipasumpinan nyo? Putang ina. Nakakagigil itong hinayupak na to. Halata ka na, sir. Tumigil ka na, maawa ka sa bayan. Bakit si Marcolita ipasubpina mo? Bakit ayaw mong ipasubpina itong si Martin Romualdez, si Saldico? Anong meron? Magkano ni Mal? Puta, labo-labo na talaga ang Pilipinas. Sa subpina lang? O sa notaryo, hindi mo ba alam? Na yung notaryo na yon, si Marcolita nga lang ang nagpilit doon na magpanotaryo ka para maniwala ako sa'yo. Out doon kayo. Tinanggap nyo yan sa Senate Blue Ribbon Committee, pinanunumpa, nag-take out kayo, nanbiring na yung kahit itanggi pa ho ng hinayupak na bugada na hindi sa pumirma sa notaryo. Mas naniniwala naman ako kay Senador Marcolita kaysa kay Lacson. Mas believe naman ho ako sa kay Mike Defensor kaysa kay Lacson. O pakinggan natin itong sinasabi ni Mike Defensor. Wa-effect daw ang pagtanggi ng abogado na ninotaryo niya ang affidavit ni Sergeant Orly Gutesa. Isa pa rin daw ang mga pasabog ng dating sundalo dahil under oath naman siya sa Senado. Correct. Narito ang exclusive report ni Andrea Salve. Dapat imbestigahan si Attorney Petchy Rose Espera. Ito ang iginiit ni dating Congressman Mike Defensor matapos idisoon ng abogado ang pasabog na affidavit ni Sergeant Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Defensor ang nagsilbing tulay ni Gutesa kay Senador Rodante Marcoleta. Initially, this guy, through a common friend who's also a soldier, wanted to see me
and he gave me some snippets of what was happening in relation to his work with Congressman Saldico. So I told him, it's best to discuss it with Senator Marcoleta. Sa pagdinig sa Senado noong Huwebes, isiniwalat ng dating Marine at Security Consultant ni Congressman Zaldico ang pagde-deliver ng umano'y male-maletang kickback sa mambabatas at kay Leyte Representative Martin Romualdez. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, tiniyak ni Defensor ang kredibilidad ni Guteza. Walang motive si Guteza na manloko ng notaryo. Correct. Kasi yung sinabi naman niya sa Senate is the same. There's no motive on the part of Sergeant Guteza to fake a notarized document because he said it the same. It's not perjurious on his part because it was in good faith. Correct. Paniwala ni Defensor, may nanakot o nag-pressure kay Attorney Espera para itangging pinirmahan nito ang affidavit ni Guteza. That's the only way they can discredit this person. That's the only way they can, bring down the statements he delivered to the Senate. Any idea, sir, if indeed the attorney, as you claim, was pressured, who would pressure her? People who were mentioned, I would think. People who would be affected, I would think. I checked the background of the lawyer, and I believe that she currently works in the Bureau of Jail, the penology. Dagdag ni Defensor, notarized man o hindi, may bigat ang mga pahayag ni Guteza. It's immaterial for me since he made a sworn statement in the Senate. Correct. He made a statement under oath, which carries also the weight of evidence in a legal proceeding. Whether may mali yung notaryo, he signed it, he presented it to the Senate, and then he verbalized what. Sapat na raw bilang ebidensya. Putsa talaga, sapat naman talaga yan ebidensya. Nag-take out na nga eh. Ine-interpolate nyo na nga, tinatanong nyo na nga eh. Ano pa ba yung di na yung ebidensya? No need na nga. Yung notaryo talaga, hindi issue yan. Pinapalaki lang ito ni Boy Cimento. Pinapalaki lang ng mga bobonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba para lang masira yung kredibilidad ni Orly Gutisa. Tapos ngayon, gusto pang idamay, gagawa pa ng kwento itong si Lacson. Buta sinong nasa likod daw na nagtakot sa abogada? Malamang, may alam yan si Lacson at saka may alam si Tuta Soto. Yung amo nila yan, si Tambaloslos at si Saldico, yun ang may pakanayan. Sino bang paniwalaan natin? Defensor o Lacson? Sino ba paniwalaan natin? Lacson o Marcolita? Sino ba paniwalaan natin? PNP Lacson o itong ex-marine? Putsang yan na guys. Madisamak. Mas maniwala pa ako dito sa ex-marine na ito. Na si Gutisa kay Panpilo Lacson na matagal ng senador wala pa rin nagawa sa bansang ito. Puro pangako, panggugulo lang. Pero ubusin nyo po, sirain nyo po itong si Orly Gutisa. Malamang sa malamang ang mga kalaban ho ninyo ay mga Marines din. Pakinggan po natin itong kabaro ni Gutisa. May mga vlogger na Marines pala, oh. Dahil kabaro ko sa Philippine Marines, ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Gutesa, natupalo sa pagdinig. Alam nyo na, hindi ko na babanggitin, nilayo ko ng mga ganyan-ganyan. Ito yung unang pagkakataon na may ganito akong paksa. Alam nyo naman, pakanta-kanta lang ako, yung mga inspirational messages ko. Ayoko sana sa ganito. Pero kahit sa munting pamamaraan lang, matulungan ko siya kung paano magpaliwanag yung sinasabi na peke na notaryo doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Okay? Unang-una, kapag pumunta kayo doon sa malalaking kampo, halimbawa, Camp Aguinaldo, Campo Crame, pati NBI, pati DOJ, doon mismo sa harapan, ang daming nagnonotaryo doon. Correct. Yung transaksyon mo sa loob, o utusan ka nung concerned office na yan, magpanotaryo ka muna. Ngayon, lalabas ka, ang dami doon, nakahilera, mga pwesto. Pero hindi nyo doon makikita yung mga abogado. Correct. Kalimitan, andun lang yung kanilang secretary o staff. Tama. Sila na yung pipirma. Pero bakit tinatanggap yun? Kasi walang issue. Ito, may issue dahil siya lang yung kaisa-isahang bumanggit doon sa pangalan na binanggit niya. Yan.
Alam ko yung iba sa inyo, naranasan na nila yan. Walang abogado. Ang pipirma doon, yung sekretary lang. Correct. Sa probinsya, kalimitan ang nakikita doon kasi yung mga abogado dahil kukunti lang yung tao eh. Pero sa Metro Manila, sabi ko nga, kalimitan, staff o sekretary lang. Correct. Marami pang nagsasabi doon, nakakasuhan daw siya. Anong ikakaso niyo doon? In good faith naman yung pagpapirma niya. In good faith naman yung pagpapanotaryo niya. Oh, di ba? Ang kasuhan yung sekretary. Correct. Ng abogado, yung pumirma doon. At pustahan tayo. Kung kontra doon sa binanggit niya na pangalan, yung abogado na yon, hindi na yun magrereklamo, di ba? Number 2. Ito yung sitwasyon na bibihirang mangyari, pero naranasan ko kasi yon. Yung, pwede namang siya yung pumirma, halimbawa lang, siya yung pumirma. Pero tinakot na siya. Tatakutin siya. Hindi naman yung takutin na may mangyayari sa iyo pag hindi mo talikuran yung pirma mo. Hindi naman ganun ang manakot. Alam niyo yung manakot? Kasi sabi ko nga, nasubukan ko na lahat yan. Simple lang yan. Halimbawa, tatawag ka. Attorney, kung hindi mo tatalikuran yung pirma mo na yon, alam ko kung saan nag-aaral yung mga anak mo. Alam lang panakot, ang dali lang yan. Diba? Simple lang. Eh, siyempre si attorney, ano na yan, talagang parang nasindihan na yung point na yan. I-deny na niya. Pero bibihirang mangyari yon. Ito pa, yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tapguti, hindi nyo kilala yung tao. Ako, kilala ko siya personal. Ang sundalo may kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, ano ba yun? Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit, tapos pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi Alam ng mga kasundaluhan yan, ang Intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, Sabado bukas, yung Intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa kalaman ng hindi nakakalam, yung gate ng Forbes, hindi nasasakupan yung bahay doon ni, alam nyo na, Romualdez. Yung McKinley Road na yan, from EDSA papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung kalsada. Hindi nasakupan ng main entrance. Alam ko yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao. Lalo na dun sa nag-imbita sa kanya. Ako, ayaw kong magbanggit ng mga, neutral lang ako. Para lang kay Tapguti yung pinaliwanag ko. Alam niyo naman, may kasabihan. Marines is always a Marines. Patay ka, Lakson. Puta, alam din siya. Sa delivery, patay tayo dyan. Wala na, matik na. So ito po, sino bang nabisto? O ito ang nabisto. Natunton ng Billionaire News Channel ang sinasabing nabiling bahay ni ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Paris, France. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend. Ilang forward natin? Several hindi nila binabanggit talaga which one. Yes. Kasi pwede may danger na mag-intervene yung Philippine government para hindi siya makapunta doon. Samantala, tukoy na ang di umano'y nabiling bahay ni ako Bicol Party List Congressman Zaldico sa Paris. Ayon sa ating source, matatagpuan ito sa 31 Avenue Montan sa 8th District ng Paris. Hindi gaanong makita ang buong harap ng building dahil under renovation ng ground floor na butik ng isang kilalang brand. Ang nasabing avenue ay kilalang pasyalan ng mga turista dahil sa mga sikat na brands. Dito nakatira ang mga kilala at mayayamang personalidad tulad ng royal family, politician at celebrities. Nasa tapat din ng 31 Avenue Montan ang butik ng world's most valuable luxury brand. Nasa dulo ng Avenue Montan ay ang panoramic view ng iconic Eiffel Tower na isang kanto lang ang pagitan sa Avenue George V na matatagpuan naman ang luxurious 4-star hotel na madalas tuluyan din ng pamilya ni Zaldico at ang kanyang mga bisita. Wala pang linaw nasa Paris si Zaldico matapos lumutang ang isang flight detail na siya ay nasa Spain kasama ang kanyang pamilya. Una na rin naglabas ng pahayag si Ko nitong nakaraang linggo na handa siyang umuwi para harapin ang mga ibinibintang na isyu sa kanya.
Ayan yung mansyon sa Paris. Itong si Zaldico Lacson, ito yung ipasubpina ho ninyo. Ito yung parusahan ho ninyo. Si Martin Romualdez, Zaldico, Bongbong UWM. Kung merong ganyan si Zaldico, paano pa si Romualdez? Paano pa si Bongbong? Ipasubpina nyo yan. Bakit ba si Marcolita at si Gutisa? Lalong magagalit yung mga Marines dito sa gobyernong nakangiwi ang panga. Good luck na lang sa ating mga Pilipino. Bisdak Pilipinas! Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.